Tandaan niyo po ito. Hindi lahat na nagpo-post sa social media ay mayabang at nagmamayabang. Amen? Hindi lahat na nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, sa kanilang social media ay mayabang at nagmamayabang. Kung nagpo-post siya tungkol sa bakasyon nila, o kaya naman nagpo-post doon sa mga nagbigay ng regalo sa kanya, kung nag-post siya tungkol sa katatapos pa lang na bahay niya, o kaya naman pumasa siya para sa pag-abroad, pumasa sa board exam, o pinost niya yung kanyang bagong sasakyan, bagong motor o bagong bisikleta, kahit ano man yan, please, wag mong isipin na ang taong yan ay mayabang. Sana maging masaya ka para sa kanila. Sana i-affirm mo yung ibang tao doon sa saya nila. Sana mag-compliment ka naman sa mga nagtatagumpay sa buhay. Amen? Huwag na huwag kang magagalit, huwag na huwag kang maiinis dahil nagpo-post ng achievements ang ibang tao. Amen? Bakit? Dahil deserve din ng ibang tao ang maging masaya. Kung nga ikaw gusto mong maging masaya, gusto din ng ibang tao na maging masaya sa buhay nila. Hindi po ba? Isipin mo na lang, kaligayahan ng ibang tao ang mag-post sa kanilang social media. At walang masama doon. Ang karanasan nila, ang natanggap nila, gusto nilang ipakita. Minsan, ito'y pag-share lang, hindi ito pagmamayabang. Huwag sana nating masamain pag nagpo-post na ang ibang tao sa pictures nila, sa karanasan nila, sa natanggap nila. Dahil totoo lang na masaya at maligaya sila. Diba? Kung masaya ka, kung masaya tayo, hindi naman po natin maitatago ito. Di po ba? Pag masaya ka, ano yung gagawin mo? Magsisigaw ka, magtatalon ka, gagawa ka ng eksena. Meron bang masaya na tahimik lang? Sino yung mga tahimik lang? Yung mga umiiyak, yung mga malungkot. Pag masaya ka, pinapangalandakan mo sa ibang tao. At ang tanong, masama ba yun? Hindi. Ganyan ang ginagawa ng mga tao sa social media. Ngayon, kung affected ka sa pagpopost ng iba, anong ibig sabihin? May problema ka. At ano ang problema mo? Inggit, aminin mo, naiinggit ka sa iba. Amen? Yun yung tanong mo. Bakit ako naiinggit sa iba? Pag nagpo-post sila sa kanilang bakasyon, sa mga natanggap nila, sa tagumpay nila, sa achievement nila, kasi gusto mo din mag-post ng picture, pero wala kang maipost. Di po ba? Ano ang ibig sabihin kapag ikaw ay naiinggit? Hindi mo matanggap na may nangyayaring mabuti sa kapwa mo. Amen? Ang taong inggit, walang nakikitang mabuti sa buhay niya. Kaya palagi siyang nakatingin sa iba. Yun yung tanong paano ba natin aalisin ang inggit? Napakahalagang tanong. Ang sagot, makikita po natin sa Biblia. Tularan natin ang ugali nitong si San Juan Bautista at ng ating Panginoon. At ano po ang ugali ni San Juan Bautista? Tinitingnan niya yung mabuti sa ating Panginoon. Anong sabi niya? Meron darating mas makapangyarihan kaysa sa akin. Saint John the Baptist recognized the goodness in Jesus. At sabi niya, siya nga paparating, bibinyagan kayo sa apoy, sa banal na espiritu. Ako, binibinyagan ko lang kayo sa tubig. Hindi siya naiinggit dahil tinitingnan niya ano ba yung mabuti dito sa taong ito. At ganyan din ang naririnig natin sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, kahit na nasa Kanya na ang lahat kay Jesus, marunong tumingin ng mabuting ating Panginoon sa ibang tao. Anong sabi niya kay San Juan Bautista? Ang taong yan, marangal. Sa lahat ng isinilang dito sa mundo, walang ibang pinakamarangal kung hindi si San Juan.
So paano mo aalisin ang inggit sa iyong buhay? Tigilan mong tinitignan yung wala sa iyo at mag-umpisa ka na tignan mo yung mabuti sa ibang tao. Pag nakikita mo yung kulang sa iyo, talagang maghahanap ka, hindi po ba? Pero pag nakikita mo yung kabutihan ng ibang tao, mai-inspired ka. Pag palagi kang nakatingin doon sa wala sa iyo, magiging malungkot ka, magiging miserable ka. Pero kung napapansin mo yung kabutihan sa ibang tao, matutuwa ka at maaalala mo kung may mabuting nangyayari sa kanila, hindi malayo, makakatanggap ka din pagdating ng araw. Amen? Please, start affirming other people today. Pag nakakita ka sana ng ibang tao, yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, nagpo-post sila sa social media ng mga natanggap nila, nararanasan nila, tagumpay nila, subukan niyo po ito. Magpasalamat ka sa Diyos. At kilalanin mo, sabihan mo sila, napakapalad mo, walang halong inggit. Bakit po? Kasi pag nagbibigay ka ng mabuting salita sa iba, yung binigay mong mabuti, babalik at babalik sa'yo yon. Di po ba merong kasabihan that life is an echo. You receive what you give. Ang buhay daw ay alingaw-ngaw. Natatanggap mo kung ano yung binibigay mo. Kaya nga, kung puro bad vibes yung binibigay mo, ano yung babalik sa'yo? Ano yung matatanggap mo? Di ba bad vibes? Suriin natin. Pagmasdan natin, tingnan natin. Bakit hindi mo natatanggap yung hinahanap mo? Baka naman, doon sa binibigay mo. Baka masama yung tingin mo sa iba. Baka masama yung pag-iisip mo tungkol sa iba. Palitan mo ang pagtingin mo, palitan mo ang pag-iisip mo. Be more affirming. Compliment other people. And see, you will become more blessed in your life. Mas maganda nga, pag nagpo-post yung mga iba, sabihin mo, God bless you more. Dahil pag sinabi mo yon, ano mangyayari? Ikaw din, mable-bless ka ng Diyos. Bakit minsan meron mga blessing na hindi dumarating sa ating buhay? Baka ang problema, ikaw. Tandaan niyo po yan. Ang tawag po dyan, blessing blockers. Merong wall, may naghaharang sa biyaya at pagpapala ng Diyos. At ano ang harang sa bendisyon ng Diyos? Ikaw mismo. Yung pagtingin mo, yung ugali mo. Alisin mo yan. Maging mapagkumbaba ka. Dahil ano ang sabi ng Diyos? Ang mga nagpapakumbaba ay inaangat niya. Pero yung mga pinipilit nilang inaangat ang sarili nila, binababa nilang iba, ang Diyos mismo siyang magbababa sa kanila. Di ba napakapangit po, napakasama ng karanasan na naiinggit. Huwag kang mainggit dahil meron din paparating na blessing para sa iyo. Baka hindi mo lang nakikita kasi palagi kang nakatingin sa iba. Umpisahan mo sa pagkilala sa blessing, biyaya ng Diyos sa iba. At yung mabuti na pagsasalita mo sa kanila, yan ay isang dasal na babalik at magbibindisyon din sa iyo.